mga nakuha na ilan-ilan na mga kontrabando doon daw kay Peter Ko. Ayoko po na sana itong ipalabas. But again, my source is A1. I cannot disclose who he is right now, but again, he's A1. Yung mismong gwardya na yun ang supposedly nag-report per their official report na parang yung parang naging official complainant, I think, dyan sa mga ano na yan, na may mga nakuha na naman ng mga kontrabando from one of the inmates. Yung guard na yan, hindi niya inaamin yan. Yung guard na yan, sinabi, basta pinapirma na lang ako dyan, ako pinalabas na nakadiskubre ng so-called kontrabando. So-called contrabands na yon. So mga pinipilit na mga nagplaplanta na sila ng mga ebidensya. Yan, yung katulad ng ano na yan. Yung kung totoo na naman yan, kung totoo lang, na riot talaga yan, kagagawan yan mismo nila Sebastian. Hindi yan nalalayo dyan sa mga official version nila ng mga ng agaw, ng laban. This is really madness. Nakikiusap talaga ako sa Pangulo, kinakagire. Uminto na po kayo sa mga dyan sa madness. Itong ginagawa sa akin, hindi naman dapat ito kasama dyan sa gera laban sa droga. Itong malagyera na rin na ginagawa nila sa akin ay dahil lamang sa isang matinding galit ng isang tao na Pangulo na ho natin ngayon. Ang analysis ko po dyan, kaya nakukuryente rin siya. Kaya nga ho, ayan, yan, example na yan sa drug matrix na yan, I had to linunok niya ngayon, in a very rare moment na linunulok niya ang kanyang pride na mag-apologize dun sa mga dinawit niya dyan. Ang nangyayari po, this is my analysis. You may or may not agree with me, but I've been thinking about this sa mga nangyayari ngayon. There are forces, elements, personalities surrounding the president na alam talaga kasi nila kung gaano kagalit sa akin ang Pangulo gawa noong 2009 nga tungkol sa DDS inquiry. So, itong mga ibang puwersa na ito, mga personalidad, mga shady characters na umaali-aligid dyan ngayon sa Pangulo. Yung iba dyan, nakikita nyo sa House inquiry. They are taking advantage, they are capitalizing on the personal vendetta on the part of the president, ginagatungan nila, dinadagdagan nila, sinusuplayan nila ng mga mali na mga impormasyon, ng mga lies. Kaya lumaki na, nang lumaki yung istorya. All of a sudden, I'm now the believed drug queen. Because dyan sa mga factory of lies na pinifeed ng mga personalidad na yan na may kanya-kanyang mga agenda. Either galit talaga sa akin, they have an axe to grind also, dahil may mga kinasuhan ko rin sila, pinakulong ko rin sila, o kaya kung ano man, ng mga iba pang mga agenda, naiipit sila, at yun ang pinapagawa sa kanila. Hindi ka namin kakasuhan, basta ipitin mo, ituro mo si De Lima, libre ka na. Ito ang immunity. Yan po ang analysis ko. Kaya sino pinakakawawa dito? Ang Pangulo. Pero syempre, ang mas kawawa, ang bayan. Dahil naapektuhan na ng husto. Pinagtatawanan tayo ng international community. Tingnan nyo,
Nagkakaroon na ng impact sa economy. Ako na naman nasisisihin dyan. By you know who. Senator, paano makaka-apekto yung apology ni President sa proving your innocence, yung case yun po? Yung ganyan. Na-invento nga lahat yan. Invento yan. Lahat nga, halos lahat yan. Lahat invento. Invento yung drug matrix na yan, na para bang Pangasinan Mafia. Invento na naman lahat ito. Na ako ngayon, ako ang nag-benefit ng lahat. Ako ang binigyan ng pera through Sebastian. Nangulekta, etc., etc. Tinago ko yung the rest of the 300 million na nakup daw, nakuha